Ginyo lahat ngayon. Ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahina ko. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila ay nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At pagbati rin po sa mga kapwa nating deboto na nakikisa sa ating banal na misa, sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo nasaan mang dako kayo ng Pilipinas o saan mang dako kayo ng mundo. Parang hindi mabuti ang balita ngayon. Parang galit si Jesus. Ginalit nyo yata. Hindi. Medyo parang may tono ng pagkagalit ang mga salita ni Jesus sapagkat sinabi sa ating ebanghelyo, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan. Bakit? Sapagkat hindi daw sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Betsaida. Kawawa ang Kapernaum. Sa unang dinig, parang ang galit si Jesus. No? At ito ang maganda sa ating Panginoon. Siya ay Diyos na totoo at tao din namang totoo. Kaya mararamdaman natin yung mga pagkakataon na siya ay masaya, siya ay nalulungkot, siya ay umiiyak, at ngayong araw na ito, merong konting galit. No? Pero sabi ko nga sa unang dinig, mukhang galit. Pero kung titignan nating maigi, ito ay isang pagkilos ng ating Panginoon ng mas malalim na pagmamahal at awa, lalo na sa mga taga-Corazin, Betsaida at sa Capernaum. Tawagin na lang natin siyang tough love. No? Isang pag-ibig na merong katigasan o katatagan. Pinagsasabihan niya ang mga bayan ng Corazin at Betsaida dahil mahal niya sila. At nakikita niya na patuloy sila sa paggawa ng masasamang nakasanayan nila sa kabila ng patuloy na pangangaral at paggawa ng mga kababalaghan ng ating Panginoon. Yung mga kababalaghang ginagawa ng ating Panginoon ay hindi lamang naman ito para siya ay sumikat o makilala.
ang pinaka-inaasahan na maging reaksyon o resulta ng bawat kababalaghan ng Panginoon ay ang pagbabagong buhay at pagbabalik loob sa Diyos. Pero ang mga taga-Corazin, taga-Betsaida, nanigas na ang mga puso. Nananatiling matigas sa mga puso nila sa pagbabago para sa kabutihan. At sa kontekstong ito, pinararamdam ni Jesus ang kanyang awa at pagmamahal sa kanila sa medyo mas kakaibang pamamaraan. Huwag nating isipin na pag nagmamahal puro na lamang sweet-sweetan o kaya naman ay pagsuyo. Meron din mga pagkakataon na kailangang maging matatag ang pagmamahal at kailangang kumatig sa kung ano ang tama at mabuti. May mga pagkakataon na ang taong nagmamahal kailangang pagsabihan yung kanyang minamahal. Kailangang pagalitan, pagsalitaan ang kanyang minamahal. Tough love. Nagalit si Jesus. Bakit? Ano ba ang motibasyon ni Jesus sa pagpapagalit sa mga taga-Corazin, taga-Betsaida at taga-Capernaum? Bakit niya ito ginawa? Pinagalitan sila ni Jesus dahil sa malalim na pagmamahal at sa pag-asa. Pag-asa ni Jesus na magbabago pa ang mga taong ito. Dahil wala namang ibang inaasahan sa atin kung tayo ay nagbubukas ng ating mga sarili at nakikinig sa salita ng Diyos kung hindi magbago mula sa ating makasalanang nakaraan. Madalas nangyayari sa atin ito. Napakarami ng milagro ang naidulot sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Pero parang kulang na kulang pa tayo. Parang tuwi na lang pupunta tayo dito, Lord, bigyan mo ko ng bagong milagro, nang mas lalo akong maniwala sa iyo. Lord, baka pwede naman, padagdag naman nitong kahilingang ito. No? Pero sa mga himala ng ating Poong Jesus Nazareno sa atin bilang mga deboto, malaki man ito o maliit, ang nangyayari sa buhay natin, no? Pero mabilis tayong nakakalimot. Bumabalik tayo sa dati nating buhay. Mga minamahal kong kapatid, ano bang pinakamalapit na karanasan ng tough love na ito o ang isang pag-ibig na may katatagan at katigasan? Sa mga magulang na naririto, madalas ito yung nangyayari. Di ba? Lalo na kapag nakikita natin ang mga anak na hindi natututo o kaya ay paulit-ulit ng ginagawa na hindi mabuti. No? Mga magulang, ito yung madalas na ipaparanas din natin sa mga anak. Lalo na dahil sa mahal natin sila at nais natin silang ituwid. Kaya wag matakot na magparanas ng tough love sa mga bata o sa mga kabataan. Pero wag naman din nating abusuhin na puro na lang tough love. Wala na yung pagsuyo, wala na yung pakikipag-usap ng mahinahon. Mga kapatid, sa unang tingin, ang tagpong ito ay masasabing simpleng pagpapagalit lamang ni Jesus. Pero may pagkakaibang ginawa ni Jesus sa simpleng galit. Pinagalitan niya sila hindi dahil galit siya, kung hindi dahil mahal niya ang mga tao at nais niya silang magbago. Nais ni Jesus na magbalik loob ang mga taong ito. Mga minamahal kong kapatid, may mga pagkakataon din na tayo ay dumaranas ng ganito. Huwag natin isipin na ito ay pagpapahirap. Huwag tayong magpusong mamon. Ngunit tanggapin natin ito bilang pagtutuwid sa atin ng Diyos. Minsan nakararanas tayo ng tough love. Alalahanin natin ang Ebanghelyo ngayon. Huwag matakot na mapagalitan o mapagsabihan. Ito ay pagdadalisay ng ating kagustuhan na maging mabuti at pamamaraan nito ng Diyos para tayo ay mapabuti.